Pagkaraan ng 100 metro, kumaliwa sa Saluso. Kumaliwa sa Saluso. Pagkaraan ng 1 kilometro, kumaliwa sa Pampanga River Control Road. Kumaliwa sa Pampanga River Control Road.
Kumaliwa sa Pampanga River Control Road. Pagkaraan ng 5.1 kilometro. Kumaliwa sa plaza. Pagkatapos kumaliwa sa St. Peter parking lot. Gusto mo magpatawag ako ng nurse para i-check ka? Na, medyo mabigat ng ulo ko. Nasaan na sila, Dad? Okay lang ba sila? Kumain ka na lang kaya muna. Mahigit isang araw kong tulog eh. Sigurado ako gutom ka na. Nagdala si Mama ng pagkain para sa'yo kanina umaga para kainin pagising mo. Carlo, nasan pamilya ko? Okay lang ba sila? Okay lang naman ang ate mo. Tiagis lang ang tinamo niya. Pupunta na raw siya dito mamaya. Mabuti naman. Sina Dad, nasan sila? Alam mo, sabi ng doktor, kapag nagkamalay ka na, ang una mong gawin, magpalakas. Kaya kumain ka muna bago tayo magkwentuhan. Ano, kaya mo bang kumangon? Bakit mo ba iniiwasan tanong ko? Tinatanong kita kung nasan ang daddy ko. Okay lang ba siya? Safe ba siya? Kasi, Marty, wala na ang daddy mo. Ano? Wala na si Dad? Wala na siya? I'm sorry, bro. Alam naman ni Mami, baka kailangan niya ako ngayon. Puntahan natin siya. Teka bro, hindi ka muna pwedeng tumayo sa higaan mo. Hindi ka pa malakas. Gusto ko makita si Mama. Kailangan niya ako. Paano ba to? Mas mabuti pa siguro kung ate mo na lang ang magsabi sa'yo ng lahat. Parang hindi ko kaya magkwento yung mga nangyari. Ano ba yun? Sagutin mo na lang ako. Alam naman niya. Bro, wala na rin ang mami mo. Hindi totoo yan. Paano ko wala? Kinakausap pa niya ako noon habang nilalagay ko sa stretcher eh. Anong wala na siya? Pinagloloko mo ba ako? Hindi rin siya nakasurvive. Hindi. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo, Carlo. Please, sabihin mo nag-joke ka lang. Teka bro, kumalma ka lang. Hindi makakatulong sa'yo kapag na-stress ka. Kaya ayaw ko sabihin sa'yo yung totoo eh. Paano ko kakalma? Patayin ang mga magulang ko, kakalma ako? Paano ko gagawin yun? Pasensya ka na ha. Hindi ko talaga alam kasi kung anong gagawin eh. Hindi ako sanay sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ako marunong mag-comfort. Gusto mo bang iwan na lang muna kita para mapag-isa ka? Sige bro, lalabas na lang muna ako. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ako. Hahayaan na lang muna kita magluksa mag-isa. Sandali lang. Sino Kuya Marco? Si Kuya Maki? Kumusta sila? Marty. Please, wag mo sabihin pati sila. Hindi ko kaya kung pati sila wala na rin. Si Kuya Maki, nasa ICU siya ngayon. Critical pa rin yung lagay niya. Si Kuya Marco. So, buhay pa siya, di ba? Sabihin mo buhay pa si Kuya. Patay na rin siya, bro. Sorry talaga. Ano nangyayari? Bakit lahat sila wala na? Anong klaseng joke to? Prank ba to, ha? Kasi kung prank to, hindi to nakakatuwa. Please, Marty, kuminamon ka. Joke lang to, di ba? Carlo, Marty, please. Joke lang to eh. Hindi to totoo. I'm sorry, bro. Atake sa puso ang kinamatay ni Dad, Papa Dudu. Inatake siya habang nagmamaneho kaya nawala ng kontrol ang sasakyan namin. Dumiretso ito sa kabilang lane kung saan ay nakasalubong namin ang isang bus. Nabangga ang side ng sasakyan namin sa mismong pwesto kung saan ay nakaupo si Kuya Marco. Pagkatama naman namin sa barrier ay doon napuruhan ang mami ko.
nasa gulong. Sa uli, hindi rin siya nakasurvive, Papa Dudu. 6 kami sa pamilya namin at sa isang iglapay, 4 ang nawala. Tanging ako at ang kapatid kong babae na lamang ang natira sa pamilya namin. Hanggang sa ngayon ay parang masamang panaginip pa rin ang lahat para sa akin, Papa Dudu. Hindi ko talaga matanggap na ganon kadami ang nalagas sa mga mahal ko sa buhay. Para kaming bowling pins, tinamaan ng bola at 2 na lamang ang natirang nakatayo. Dahil sa nangyari, marami akong regrets sa buhay. Marami akong naging what ifs. Actually, hindi ko nga alam kung paano ko nakayanan ang sakit na nangyari. Nalampasan ko ang struggle na yon sa buhay ko dahil na rin sa tulong ng mga kaibigan ko. Ano bro? Ready ka na ba? Alis na tayo? Sige, tara na. Ilang araw na kasi kahit busy ka, naglaan ka pa rin ang time para samahan ako sa buntod nila daddy. Wala yun. Gusto ko rin namang bisitahin sila dito eh. Oh, ano yung hawak mo? Family picture namin. Nagpa-print ako para may maiwan akong picture namin sa buntod nila. Mabuti naman nagkaroon kayo ng family picture. Sabi mo nun, hirap kayong mabuo kaya wala kayong picture. Ako na nung nasa Lucena kami. Sa mismong araw bago nangyari yung aksidente. Mabuti nga napilit ko sila nun eh. Kung hindi, wala na sana akong remembrance sa pamilya ko. Hindi naman kung ganun. At least, may babalikan kang picture kapag malungkot ka. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Hanggang ngayon, parang nasa loob pa rin ako ng masamang panaginip. Ang hirap tanggapin, bro. Mahirap talaga yan, bro. Lalo na't hindi lang isa, kundi 4 yung nawala sa'yo. Naiintindihan ko yung sakit na nararamdaman mo. Pero bro, tandaan mo, huwag mong madaliin yung healing process mo. May karapatan ka magruksa kahit kailan mo gusto. Hayaan mo lang na oras ang magdikta kung kailan matatanggap ng puso na yung nangyari. Sana nagkaroon man lang ng pahiwatig. Binigyan man lang sana ako ng premonition para kahit paano may nagawa ako. Ang dami ko pinagsisisihan, bro. Wala naman nag-expect na mangyayari yun. Yun nga eh. Hindi ko in-expect na gano'n na mangyayari. Dahil doon na-take for granted ko yung mga oras na kasama ko ang pamilya ko. Kung alam ko lang sana na gano'n na mangyayari, eh di sana naglaan pa ako ng mas mahabang oras na kasama sila. Sana nasabihan ko pa lang sila kung gaano ko sila kamahal. Sana nakapag-thank you man lang ako sa lahat ng sacrifices na ginawa nila sa akin. Sana nakabuo pa ako ng mas maraming memories kasama sila. Sana nakapag-sorry man lang ako sa mga maling nagawa ko. Kahit hindi mo nasabi yun sa kanila, alam naman nila na mahal mo sila. Alam naman nila na thankful ka, na nagsisisi ka. Kasi kung sincere yung feelings mo, kahit hindi mo sabihin, ramdam nila yun. Ang unfair talaga ng mundo. Sa dami ng pwedeng mangyari sa pamilya namin. Bakit ito pa? Hindi natin alam ang sagot dyan, bro. Bakit? Pero alam ko na may rason. Bakit nangyari sa iyo? Bakit nangyari ito sa pamilya mo? Dapat, yun yung sagot na hanapin. Anong purpose? Bakit sila nawala? Anong purpose? Bakit ikaw ang nabigyan ng second chance? Huwag kang maghanap ng masisisi. Maghanap ka ng rason. Bakit ito ibinigay sa'yo? Kasi yung rason na yun, yun ang magiging lesson sa buhay mo. Lesson na dadalhin mo at ipapamana mo sa mga susunod na henerasyon. Isang aral na masakit ang naging kapalit, pero yun naman ang mapapabago sa buhay mo. Sana nga, balang araw maiintindihan ko rin ang lahat. Nga pala, hindi pa pala kita napapasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa mo para sa akin. Salamat, bro. Mula sa ospital, sa burol, pati hanggang ngayon, hindi mo ako iniwan. Nanatili ka sa tabi ko para alalayan ako, para bigyan ako ng lakas kung kailan papasuko na ako. Salamat ah. Promise, babawi ako sa'yo. Wala yun, bro. Natural lang naman yun. Ganun ako pinalaki ng mama ko eh. Huwag ko raw talikuran yung mga kaibigan ko na nangangailangan ng tulong. Alam ko naman na kapag sa akin nangyari to,
naman sana i-adjust ni Lord, pero alam ko na gagawin mo rin kung anong ginagawa ko sa'yo ngayon. Ganun ang kaibigan eh, di ba? Walang iwanan. Maraming salamat talaga. Ano, tara na. Baka mamaya abutan pa tayo ng ulan eh. Balita ako may bagyo ngayon. Meron ba? O sige, tara. Pinilit kong bumangon sa kabila ng mga nangyari. Nahirapan ako mag-adjust nung una dahil biglang naging tahimik ang dati busy naming buhay. Tudod ay naisipan namin ang kapatid kong ibenta na lamang ang bahay namin. Ang perang nakuha namin mula dito ay ginamit namin para kumuha ng pondo na sakto lamang sa 2 tao. Ang natira ay tinabi namin sa bangko at ginawang puhunan ng kapatid ko para sa kanyang negosyo. Sa ngayon, 30 years old na ako. Pamilyadong tao na po ako, Papa Dudut. Kung tatanungin niyo ako kung paano ako nakapag-move on mula sa mga nangyari sa buhay ko ay hindi pa ako nakakapag-move on, Papa Dudut. Hanggang ngayon ay may kirot pa rin nararamdaman ng puso ko tuwing naaalala ko ang mga nangyari. Araw-araw ay nabibis ko pa rin ang mga kapatid at mga magulang ko. Gabi-gabi ay tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung anong buhay kaya ang meron ako sa ngayon kung hindi lang maagang nawala ang mga mahal ko sa buhay. Tanging ang family picture na lamang namin ang natitirang remembrance na meron ako sa pamilyang kinalaghan ko. At nakakalungkot na ang mga ngiti sa picture na yon ay never ko nang makikita kailanman. Papa Dudut, hindi natin hawak ang buhay natin. Nakakalungkot pero yon ang katotohanan. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay o kung kailan mawawala ang mga mahal natin sa buhay. Masaya man tayo ngayon, sa isang iglap ay pwede itong magbago. Kaya naman kailangan natin maging thankful sa bawat araw na naibibigay sa atin. Huwag po natin sayangin ang oras natin at i-enjoy natin ang bawat araw kasama ang ating pamilya. Ito po ang story ko at sana po ay may lesson po kayong nakuha mula dito. Maraming salamat po sa inyong programa, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kapatid, Marty. Sa buhay kong ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit sandali. Ikaw ay mamasdan, ligaya tila ay walang hanggan. Sana'y di na mag-isip na ang buhay na makulay ang tadhaki. Minsan ay nadarapa, minsan di Pagkaraan ng 1.2 kilometro, kumaliwa sa plaza. pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal. Tignan mo nga dyan kung di ako manalo.
Peter parking lot. Kumaliwa sa plaza. Pagkatapos kumaliwa sa St. Peter parking lot. Hindi pwede magpang sa loob. Sige. Ang may position. Pwede dito bawal. Doon lang po. So
guys, welcome to the St. Peter the Apostle Parish Church here in Apadit, Pampanga. Founded in 1590, features a neo-Renaissance structure built between 1876 and 1883 after an 1863 earthquake destroyed the previous brick church. Renowned for its strong real ceiling paintings and the image of Apong Iruk. It features low towers added in 1896 for earthquake stability. So, meron po procession ngayon dito guys. Ayan. So, ang dami po mga prayers. Meron na pong susunod na kaili, makasunod na kaili po. Muli rin susunod na lang kayo kaili, talaga rin kayo po nagkakatang po Marshall Integration sa Sigilito. Nandun mo rin po, dahil po VIP or Bureau of Private Protection, nagkakatang po Balen. Gusto na po kayo ng mag-inspect. Pakilang tayo po rin nagkakatang po fire extinguisher. I-check na rin po nagkakatang po. Nandun mo rin po, kaya ng buktuki o mga ID para karo, kailangan tayo po magdala o magpipilin na nila kung umpisa ng mga prosesyon. So, papayin na walang pagsasanas. Papayin na hindi po kami magiging kahit ito po hindi kaya papayin na kayo tayo hindi po ito rin ngayon lumabas sa rin karapit ng pagkakas. Sasabi po kami ng Marshall, nag-St. Peter, papayin na tayo po hindi nalilay na po ng stage hindi masakit. Dahil sa stage, makikita lang po tayo po muli dito rin ng huwag na po manifestation na huwag na po sa akin. So guys, di na po natin hintayin mag-start yung procession. So, hope you like this video guys and thank you for watching. Pagkaraan ng 1.2 kilometro. Kumanan sa 2, MacArthur Highway.
500 metro. Kumanan sa 2, MacArthur Highway. nararapat mo sa at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagtitulong at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad na magdila ang katampatang sweldo na walang hantala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwasin mo sa pagkukuha ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pagkakapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at bawal malasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan ng buhay. Kumanan sa 2, MacArthur Highway. Sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sanay sirahin upang samantalaan at pagkalooban mo sila. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng puno, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamamalaan ng mga plano at programang pang-ekonomiya. Dumiretso lang ng 9 kilometro sa DP Canlas. Pagkalat na kaayusan at krimen sa aming lipunan at ang pag-aapi at katiwalian na siya nagpapaligid sa maramihan sa bansa. Pagaliin mo ang katuwiran at kagabi, mag-ibig ng pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mapangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtulong sa aming mga dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Ang mabuting balita
kompleto ang araw ko. Bibili ng dyaryo, nakaka-stress lang. Kung di patayan, nakawan. Kung di nakawan, may na-aksidente. Sayang naman daw si Kuya, bibili pa ako. Magtitingnan lang naman ako. Ayun o, si Kuya, yung nagtitinda ng Yossi at Yeti. Makiusap pa na pasilip lang kamo sa dyaryo. Teka lang ha. Kuya! Kuya! Candy Lapdos. Sa kapatingin sa dali ng dyaryo. Saan ba yun?
DP Canlas. Ang pag-asang sana, maganda naman ang resulta. Happy birthday, Annie! Pasensya ka na dyan sa bigay ko, ha? Ikaw naman, nagabala ka ba? Okay lang naman kahit wala. Ang mahalaga nakarating ka. Siya nga pala, pinsan ko, si Bien. Bien, si Geraldine, kasama ko sa butika. Hi, Geraldine. May boyfriend ka na? Annie, itong pinsan mo, ha? May pupuntahan ba yan? Ha? Kararating lang din kaya niya. Kumaliwa sa DP Canlas. Sana nagpapadali, eh. Ang bilis-bilis. Dahil kasi ng maaga pang pagiging masipag. Wala namang masama sa tanong ko ah. Ako kasi wala pang girlfriend eh. Di ba ikaw, naghahanap ka ng boyfriend? Pwede ako. Tigas pala nitong pinsan mo, Ani, eh. Pinsan mo ba talaga to? Pagpasensyahan mo na. Ganyan lang talaga yan. Palabiro. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Ani, total, kaibigan naman kita. Pwede ba? Pakilayo mo muna tong pinsan mo sa akin. Hindi ko patag siya, eh. Suplada mo naman. Pagkaraan ng 2 kilometro. Sobra naman. Sa rotonda lumabas sa ikalawang exit sa General Hizon Avenue. Talaga ako. Gusto mo? Maaari ka pa eh. Kanina papasok ka dito. Nakatayin ka sa akin. Pasabugin ko kaya yung muso mo ngayon. Tama na nga yan. Eh, maganda ka naman. Okay ako. Hindi ka naman nalaman sa akin. Ay, kung gusto mo maging boyfriend, okay ako nun. Niligawan pa rin naman kita eh. Isa pa, ha? Bien, tama na. Seryoso. Love at first sight yata kasi ako eh. Eh sa bakit first sight nakatikim ka na? Geraldine, ay loko tong pinsan mo eh.
Pagkaraan ng 500 metro. Sa rotonda lumabas sa ikalawang exit. Sa rotonda lumabas sa ikalawang exit sa General Hizon Avenue. Kumaliwa sa Jose Kiwa. Pagkaraan ng 1.6 kilometro. Sa rotonda lumabas sa unang exit sa 2 MacArthur Highway. Ako nakaka-excite na. Kayo ba kabarangay? Ganon din ba kayo? Ano ba kayo sa mga oras mo? O ano yung mga swerte ng plan ninyo sa isang araw? O kaya naman ano yung mga dapat iwasan? Mga dapat gawin? Open po ang ating comment section dito po sa Facebook Live o Barangay Sunny para po sa inyong mga komento. Pagkaraan ng 500 metro. Sa rotonda lumabas sa unang exit. Pwede na rin ang pag-asa ni Gerald. At syempre, tutok lang po kayo. Hanggang mamaya po yan matatapos natin. Doon po talagang tadhana dito ni Gerald. Kasama niyo pa rin sa Mas Milen. Ito po yan sa Barangay Alves. Ay, isa. Forever number 1. Sa rotonda lumabas sa unang exit sa 2 MacArthur Highway. Pagkaraan ng 500 metro. Kumaliwa sa Mapa Baclair Road.
sa 3, JASE, JA Santos Avenue, East. Pagkaraan ng 500 metro, gamitin ang dalawang daanan sa kaliwa upang makapag-U-turn sa 3, JASE, JA Santos Avenue. Mag-U-turn sa 3, JASE, JA Santos Avenue, East. Barangay LS 97.1. This song is brought to you by My Flu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. Ibayos ko na. Pagkaraan ng 1.4 kilometro, manatili sa kaliwa sa Lazadin Flyover.